Magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Amen? So, ang galing na ating MC. Bigla lang yon. Kasi po, yung wala ko nakita kanina maaga dumating mga late eh. So, purihin ng Diyos dahil we overcome sa mga nakalipas na araw, oras at panahon. Marami tayong pagsubok, sitwasyon, pero hindi tayo pwede mapipigilan lumapit sa Diyos. Amen? Kaya nga patutuon niya sa anak niya doon sa sinubok eh. Kasi love na love niya yung bunso niya. Bunso ba yan? Panganay. So, doon po nakita na yung pagkapit niya lalo sa Diyos ay nagkaroon ng buhay. Amen? Kaya kami din sir, isang linggo din kami pabalik-balik doon sa sa libre niyang company. Check up. Lahat na po check up. At may nakita nga doon, pero si Lord pa rin magbigay buhay. Amen po ba? Kaya rejoice lang tayo. Sabi nga kanina, rejoice, rejoice, rejoice. Lalo ko lumundag kasi sabi ko, Lord, walang ibang maapektuhan maliban yung puso, isipan natin, kung dibdibin natin yung mga ano nangyari. So hindi tayo dapat manangan doon. Amen po ba? Kaya ngiti lang na may galak sa presensya ng Diyos. Kasi rejoice daw if you have some trials and testing in life. Amen? Kaya nakita naman natin lahat tayo dito, mayroong kanyang-kanyang hinaharap. But still, we have the big God. Hindi po ba? Hindi po big one. Malaki, kaya nga Almighty God that we are serving here in this place of worship. Kaya hindi pwedeng baliwalain natin yung mga salita ng Diyos na lagi natin naririnig na nagbigay sa atin ng encouragement, pag-asa, na ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay nagbigay buhay at ang Diyos po ay nagbigay liwanag. Higit sa lahat, ang Diyos po ay nagbigay kaligtasan. Amen? Kaya hindi na po tayo bago sa mga pagsubok at sitwasyon. Kaya pag sinabi na, may sakit, syempre, may niraramdam, syempre, saan ka ba ngayon? Sa babaw ka ba ng langit na o sa babaw ng mundo? Na marami tayong mga aktibidades na lalo sa ating mga kinakain, ginagalawan, at ang mga bagay nating hinihingahan. Sino po yung lalong lagi naglilinis na may chemical? Diba? Sunrocks, yung mga pang-spray, naka-apekto po yan sa ating mga health. Amen? Sabi nga na kung anong tinanim natin, anihin din po natin. So, but then, if we have God that we are serving, continue to trust and believe God is good. God is alive. God is a wonderful God that we are doing things na akala natin wala ng pag-asa. Sabi nga ng doktor, ganito, ganyan. So, akala mo mamatay na, patay ka na. Sabi ko, Lord, di po ba? Pero pangalawang bisita, iba naman doktor, ay wala yan. So, ano ba totoo? Nakuha niyo po? Kailangan na mag-ingat. Kailangan lang na huwag kang masyadong magtrabaho, ma-stress, mapagod. Sabi ng isang doktor, diretso ka na kaagad. So, mag-isip ka na, namatay na kaagad. So, nung pangalawang araw, nang nakausap isang doktor na espesyalista, huwag masyadong magtrabaho kasi sa edad natin, hindi na tama. Naintindihan niyo po ba? Kaya kung manangan ka sa sinabi ng tao, church, wala na, bagsak ka na. Kasi sinabi ng tao Pag sinabi ng Diyos, sabi sa kanyang pangako, trust and believe God is alive. Amen? God reminds people to trust God is alive. Amen? May mga case tayo dito. For example, balikan natin si Miss Jamil. Sabi nga ng doktor, putulin na yung kanyang. At tama po ba? Pero hindi nakipaglaban po ang nanay na hindi siya papayag. Umasa sa nanalig sa Diyos, nandito ngayon, may trabaho na, pumasa pa, nag-graduate na. Naintindihan na cum laude pa raw. O, di ba? So, nakita niyo po yung sinabi ng tao, doktor, di po ba? Pero if we have God, that we believe in God, God will transform everything for His glory alone. Amen? Kaya doon ka dahil lalong lalapit Di po ba, sir? Lalong lalapit tayo sa Lord. At iwasan na lagi nagagalit. Kasi pag nagagalit, yung puso natin naapektuhan. Amen?
Amen po ba? Wala ka naramdaman, pero pag ang galit lagi ang nasa puso, isip natin, hindi natin alam, nakaka-cause ng stress sa ating katawan, naapektuhan po ang ating puso. Amen? Amen po ba? Kaya hindi na tayo tulad ng dati, dahil naturuan na tayo ng salita ng Diyos, natuto na rin po tayo. Amen? Kaya, cheer up. If you have trials, cheer up. Sige nga. Sige, saan tayo ngayon? Lord, ano pong nais mo pahayag? Ipaabot, ipangaral sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihang Diyos sa lugar na ito na patuloy nagbibigay kapahayagan, paalala, pagtutuwid. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, totoo, buhay, at puno ng pag-ibig sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord, bless the words. Bless everyone's ears to hear. Let them understand, Holy God, Holy Spirit, anong mensahe para sa bawat individual, ano pong kapahayagan mo, ano pong nais mo ipaabot. Lord, we acknowledge your presence, Holy God, Holy Spirit. Umaga pa lang, Lord, nangusap ka na, nagpahayag ka na, nagbigay ka na ng lakas, nagbuhay, sigla, tagumpay. Salamat po, O Diyos, sa pribileyo na ginagamit mo sa channel of blessing ng iyong mga anak, Lord, patuloy na magpatuloy sa kabila ng bawat sitwasyon. Ikaw pa rin, O Diyos, ang aming hukom. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, nakita natin mga kapatid na everything in God's hand. Ito nga po bilang mga mananampalataya, alalahanin natin lagi yung sinabi ng Matthew 9, chapter 37, verse 38. Sige, wag mo na lang buksan. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." So nakita po natin, Matthew 9:37, verse 37 to 38. So, dito ba sa church na ito, may harvest na po ba? Nga? Mayroon na ba harvest o harvester? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful. Dapat po, marami na po talaga naabot. But then, some of us here, again, yun ang focus ko lagi sa pagtuturo na to reach more people for God's kingdom. To let them know that God is alive. God is faithful and true to those. Amen po ba? Kaya may mga inatasan tayo na mag-reach out. Hindi lamang sila dapat, tayo lahat. Sino man ating kausap, kaharap, may trabaho man tayo, sa eskwelahan man tayo, saan man tayong opisina natin, ask the Lord always, Lord, gusto ko mag-share, gusto ko na kung anong ginawa mo sa buhay ko, nais ko rin po ipaabot ito. Tulungan mo ako, Lord, na magamit mo at kagamit-gamit sa ubasan mo. Lagi natin ipag-pray yan na magamit tayo ng Diyos. Kasi bingi na tayo, bulag pa Wala tayo ng pakiramdam na. So kung may nahiya po tayo, natatakot tayo, mag-pray ka na bigyan ka ng Lord ng spirit of boldness. Na ano ka ng Panginoon na, sige na, sabihan mo na. Naintindihan niyo po ba? Itong kasama lagi, 4 days kami or 5 days doon sa Greenfield, kung saan si Sir nag-medical check-up. Habang siya doon sa loob ng doktor, may mga kaharap naman ako. Naka-wheelchair. Sabi ko, ano nangyari sa tuhod mo? Ilang taong ka na ba? Hindi kasi, nag-ayos lang ko ng bike. Nadikitan lang ng bike yung ililiit ko. Hindi na gumaling. Diabetic pala ako, sabi niya. So, siguro nasa 70 plus na rin siya. Hanggang nagsishare ako sa kanya, sabi ko nga, taga-Taytay sa Westport ba daw? Dito siya. Hoping and praying makarating siya dito. Saan ba yun? Ganon. So, pag ang heart natin, ang desire natin to share the goodness of God, kahit may mga tao pa din sa paligid dahil clinic yun hindi ka mapipigilan. I share to him na kailangan mo si Lord, kailangan mo lumapit kay Lord kasi mayroon pa siya isang sakit, patong-patong na. Kasi kung sabi ko nga sa inyo, puno lahat ng mga hospitals. Minsan yung nakakalungkot Doon tayo nanangan, doon tayo umasa. But then,
Kung hindi naman kami nagpa-check up, hindi naman namin alam kung may naramdaman pala sa loob, pero wala naman siya pakiramdam. Naintindihan niyo po? Si Sir po nakita niyo, very workaholic. Siya po ay hindi mo mapatino sa bahay yan. Kung ano-anong hinawakan niya, wala, linis, lagpit, walang kapaguran. May naramdaman ka ba? Wala. Pero nang nakita nga, mayroon siyang sa heart. Pero siguro in love lang siya sa akin, kaya ganon. Nakuha niyo po? Pero sabi ng doktor, huwag kang magpagod. Galing na kami sa doktor, huwag magpagod. Pagdating sa bahay, hindi mo masaway. Nakuha niyo po, gawa pa rin ang gawa. Walang kapahingahan. So po yung isang bagay na, sabi ng doktor, lalo siya magkakasakit kung walang ginagawa. Kasi yun ang kanyang routine every day of his life. Kasalanan ba yun? Nakuha niyo po ba? So sabi ko, sige, matulog ka naman. Nakuha niyo? So sometimes our body is a temple of the living God. Kailangan bigyan natin itong kapahingahan din. Wala na pahinga. Nakuha natin. Pero ang Diyos po nagbigay ng ultimatum, ng templo ng Diyos, ang katawan natin. Pero kung hindi natin ito bigyan pahalaga, parang binaliwala din natin ang kautusan. Amen po ba? Speaking of kautusan. Kaya yung nagsishare, wala akong pakialam, may mga tao man sa paligid, mga doktor man yan, mga nurses man yan, bro, I see to it na kailangan ko abutin siya kasi ang dami niya ng karga-karga eh. Sabi niya, yan, 20,000 na babayaran ko dyan. Sabi niya, yan. Sabi ko, Lord, nakuha mo sa yung kausap ko na sinishare ng invitation dito. So, mga kapatid, ang Diyos po natin ay mabuting Diyos. Mula nakilala natin siya, nakuha niyo po ba? Hindi po siya nagbago at hindi siya nagmamaliw sa kanyang tugon sa atin lahat. Pero hindi lang natin talaga binigyan, pahalagahan ang plano at panukala ng Diyos sa ating mga buhay. So may gusto akong babasahin na give me a minute na mabuksan natin ito. Romans. Can we open our Bible in Romans chapter 5 verse Romans chapter 1. Sandali. Balik muna tayo. Okay. Justification. Kasi ang nais ko nga ipaabot sa inyo yung Romans chapter 5 verse 1. Sige po, Tagalog. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid. Sino tinuturing na matuwid? So sabi tayong matuwid dahil sa pananampalataya. Dahil daw sa pananampalataya. What is pananampalataya in English? Faith. Natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Do you hear that, church? Tinuturing na pala tayong matuwid. Kung tayo may belief o mayroong tamang pananampalataya o relasyon sa Diyos. So, yun pong isang bagay na justified na yan sa bawat manampalataya na tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang problema po pag sinabi you believe in God, may faith ka, at may tama kang relasyon sa Diyos, it means you know the Word, you know the instruction of the Word, at ito nakita na sa buhay natin at pinapamuhay na po natin. Tama po ba? Parang isa lang may amen dito, isa lang may pandinig rito Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Naintindihan niyo Tagalog po yan ating mga binabasa. Yung pong justification, justified life, na ikaw po nakakilala, nakaunawa, patungkol sa Diyos, dapat ang relasyon mo ay tama ng harapan ng Diyos. Amen po ba? Kayo po ba dito lahat may relasyon na tama sa harapan ng Diyos? Church? Ayusin natin ang ating mga buhay sa paanan at sa harapan ng Diyos. Dahil po, para hindi masasayang ang ginagawa natin, lalo na sa mga nagtuturo, nagpapahayag ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Amen? Parang wala tayong kaunawaan. Ang buong mundo ngayon, pagdating na Oktubre, nagkakaroon ng pastor's appreciation. Nakintindihan ba natin sa lugar na ito?
May recognition, may appreciation. Tayo ba dito na naunawaan natin paano pahalagahan ang mga nagtuturo, nagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos? May naintindihan ba tayo na tayo marunong umunawa ng lahat na ginagawa ng mga tagapagturo, hindi po biro? Ang nangyayari ngayon, akusahan pa natin yung mga nagtuturo at bigyan pa natin ng kung anong reklamo o mga bagay na hindi naman dapat. It's sad to say na 10 to 15 years na tayo nakaupo sa pakikinig ng Ebanghelyo, but still, our character itself, hindi po nagtugma doon sa turo na pinababa ng Diyos para sa lahat. Kaya nga, basic instruction, before living on earth. Wala tayong kaunawaan, wala tayong pakiramdam, wala po tayong tamang kaisipan. We always accuse, we always disbelieve, we always reject. Pero hindi natin nakita who we are in Christ. Hindi natin nakita kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Marami tayong nakita sa iba, but still in our own self, wala tayong yung denial ba? Hindi nakita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Dapat maging aware tayo na we are subject sa pagdating sa panahon na harap tayo sa Diyos, yung judgment ng bawat individual ay isa-isa haharap sa Diyos. Kaya nga sabi dyan, ano po yun? Kung tama na talaga, yung justified ka na, nagligtas ka na ba talaga? Kung tama ang relasyon mo sa Diyos, alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Ba't ganun ang turo ni Pastora? Sabi po dito, the other day itong Revelation Mga kapatid, gusto ko lang basahin ito. Sometimes we accuse people na hindi natin naintindihan natin mga sinasabi. But if we understand na sila po nilagay ng Diyos sa kalagayan na we need to appreciate them. We need to give thanks to the Lord for their lives serving, na patuloy sila sa kabila, may bagyot unos, may sitwasyon, may hinaharap. Hindi sila sumusuko dahil alam nila na sila itinawag ng Diyos. Amen po ba? Pero, mga kapatid, dapat alalahanin natin lagi na hindi lang tayo manangan sa buhay natin. Okay naman ako ngayon kahit wala sila. No! Hindi po tayo pwedeng mag-isip ng ganon kasi hindi yan kaisipan ng Diyos. Without them, wala ka dito ngayon. Without them, hindi tayo ganito ngayon. Naintindihan po ba natin? So sabi po dito, at ito lang masabi ko mga kapatid, ang lumang tipan na nagturo na noon sa mga nakalipas na karaan, the Old Testament is the shadow of the New Testament church. Pakinggan niyo mabuti. That is why we cannot put aside the teaching of hope of those people, lalo na mga tinawag ng Diyos, babae at lalaki, who was given for us to understand. Ito po, madaling araw itong binigay ng Lord sa akin. The creation given by the Father to Jesus Christ, before Christ or after death, ito po binigay na ng kapahayagan ng panahon in the beginning. So, hindi pwede natin baliwalain yung nakalipas na karaan because God reminds people to understand na kung walang simula, walang katapusan. Naintindihan niyo po ba? Hindi natin pwede kaligtaan na maalala natin to remind us what happened in the past. Besides, para ito sa benepisyo ng lahat na hindi nagbabasa ng Biblia, kaya binabalikan natin ang nakalipas upang palalahanan ng lahat na without those teaching the past, hindi tayo ngayon nakaunawa na simula kung paano God created the world. Naintindihan niyo po ba? For example, sabi ng anak ko yesterday, yung babae kong anak na nagtuturo na rin sa school ng about relationship. So, sabi ko, how many teenager ang tinuturuan mo? Sabi niya, 8 yata or 9. Sabi niya, who among you here? Sabi niya, who among you here read the Bible? Wala. Open the Bible? Wala. So, tayo po ngayon, dami na narinig, nabuksan, napakinggan. Yung 8 teenager na mga young people,
Wala sila alam na may Bible na binubuksan na dapat basahin dahil wala silang alam. Dahil because of their belief, of their religion itself. Naintindihan niyo po? Tapos tinanong ng anak ko, kilala niyo ba ang Diyos? Tahimik lahat, nakaganon lang mga mata. So, kung yun ang tingnan mo, sabi niya, parang masasabog ang puso ko, mama. Parang gusto ko nang umiyak. Kasi sa kanilang edad, 18, 19, wala silang alam patungkol sa salita ng Diyos. May kaligtasan doon, wala. What do you think, church? Kung hindi ka kikilos, hindi ka gagawa, hindi mo sila abutan ng nais mo, ng nais ng Diyos. Kaya go out and preach the gospel and teach them mighty disciple. Disciple means to discipline those people. Naturuan sila ng tamang pamumuhay. Maturuan sila ng tamang lumakad, umakbang na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang turo niya pa about holiness. About who is God, the Holy God. Wala talaga naintindihan. Anong reliyon nyo? Anong Katoliko kami? Anong reliyon niya? Ano kami? So, iba-ibang belief. Pero walang salita ng Diyos. So, mapalad tayo here because we hear the word, we listen to the word, and there are people recognizing the word. Dapat appreciate natin yung may mga nagtuturo, nagbibigay, nagpapahayag, nagtatrabaho para sundin ang nais kalooban ng Diyos. Huwag na natin sila batikusin o bigyan ng mga bagay na hindi naman dapat. Naintindihan niyo po ba? You need to pray for those people who bring the good news of salvation, especially as the teacher of the law. Salita ng Diyos, banal. Kaya nga, kailangan namin ang panalangin. Sa madaling salita, mga kapatid, yun ang example na hindi mo pa kilalang nakalipas na may creation. May mga ginamit na men and women of God during the time, si Daniel, si Abraham, si Noah, si King David, para mabigyan din sila ng kaunawaan, ito pala ang history ng paano magkaroon ng relationship with the Lord. So, hindi mo pwede ma-neglect, i-put aside ang katotohanan. Of course, sabi dito, yung passport reminds his people na God is a good God. Pero punta tayo mamaya, paano nagalit ang Diyos? Beside for the benefits of those, para lang makarinig din ng ebanghelyo ang mga tao. So, hindi mo pwedeng baliwalain na hindi sa ibigay sa kanila ang katotohanan kung paano nagsimula ang pananampalataya. Amen po ba? Marami kasi nang nangyari for the past, after death, before Christ, nagbulusok na lahat na iba-ibang katuruan. Naintindihan po ba natin? May kanya-kanyang opinion. Opinionated na yung tao kasi marami na po narinig na mga katuruan. Marami na marunong, kuno. Pag marunong ka, nakikita sa buhay mo. Hello? Naging matalino ka. Pag marunong isang tao na kaunawa ng katotohanan na patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa Diyos, the character itself transform for the glory of God. Wala na sa iyong magalitin, wala na sa iyong pagmamataas, wala na sa iyong pagmarunong, wala na sa iyong na marunong ka, wala ka pala narating pa. Naintindihan niyo po? Even myself, ang dami ko na naranasan sa Diyos personally, pero hindi ko inaano niya na nasa taas na ko, wala. Always, Lord, wala pa ako naabot. Lord, tulungan mo ako araw-araw. Naintindihan niyo po? Lord, bigyan mo pa ako ng karunong katalinuhan. Hindi ko kaya ito kung walang tulong ng Diyos. But I'm saying this because, sabi ko nga, ang dami ko na naikot na lugar, marami na rin ako naunawaan sa iba-ibang lahi, pakisama, pakitungo, nilalait ka na, nire-reject ka na, ni-accuse ka pa, pero hindi ako po nabuhay ng nais na buhay ng kadiliman. The forgiven spirit released to them because iyon pong dapat. Hindi tayo pwede magtanim ng anumang sama ng loob, galit po, o hinanakit, inggit, o panibugo. Dahil po ang Diyos po hindi nalulugod. Pag ang ating mga puso may laman ng mga bagay na hindi sa Diyos. Paano makapaghari ang Diyos sa puso mo kung punong ng galit sama ng loob, pag malaki, pagpaimbabaw? Wala na po tayo dapat yan.
So madaling salita mga kapatid, maraming marunong pero wala talaga narating. For example, sa Jesus Christ, dumating na po ang katuruan sa New Testament na si Jesus Christ dumating, nagkaroon siya ng mga alagad, disciples. Narinig niyo po ba? Nagkaroon na siya ng mga mananampalataya na naturuan, naging alagad, kaya tinawag mga apostoles. So ano nangyari? Lahat po ba sumunod? Ha? Ano nangyari kay Thomas? Nagkaroon siya ng disbelief, doubts. Kung totoo ba siya na Diyos, kung talaga nabuhay siya ulit, pwede ko ba ipasok sa kanyang tagiliran? Biro mo, matagal siya naturuan. Every day of his life, kasama nila si Jesus. Hello? Ano nangyari kay Judas? Sino si Judas Iscariot? Even Jesus' disciple himself, every day kilala na si Jesus. Araw-araw ang turo ni Jesus. Pero, binenta niya pa, hello, betraying Jesus sa 30 pieces of silver. Nakuha mo, desire to force. Ibig sabihin si Jesus to reveal who he is, ganun pong karakter ng mga Hudyo noon. Kasi pumasok na yung greed sa karakter ni Judas Iscariot. So during the time, hallelujah, dahil nga sa political kaisipan ng mga tao noon para mapakilala ang kapangyarihan or the power himself, sa panahon ng Romans, nakuha niyo po ba? Ang evil works ng demonyong si Satanas talaga na umpisa pa sa kapanahunan, even Jesus' time, sa kanyang ministeryo sa lupa. So, hindi natin mapwedeng maano yun. Dahil, titingnan natin, nangyayari din pala sa kanilang kapanahunan. Nangyayari din pala, mainit na dito, ayoko sa impyerno talaga eh. So, yun. Kaya gusto ko lagi malamig tayo, sa langit tayo pupunta. Gusto ba natin mabasa yung sinasabi paano nag-betray si Judas, no? Pero gusto ko basahin muna yung nangyari kay Thomas sa John chapter 20. Okay? John 20 verse 24 to 31. Sabi po yan, si Thomas na tinatawag na kambal na isa rin sa 12 apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. So, nag-appear pala si Jesus after resurrection, ano? Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nilang Panginoon, pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala. Ano? Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Biro niyo, church? To see is to believe si Thomas? Nakita niyo po ba? Ano pong sunod na So, yun na dyan tayo muna. Nakita niyo po yung character. Araw-araw yung kasama si Jesus, pero nabulungan pa rin siya ng kaaway ng disbelief. Walang pananalig o panampalataya sa sinasabi ng kanyang mga kasama. Pero sila po pari-parihong naturuan ng salita ng Diyos. So may disbelief. Ganon din to si Judas Iscariot na kasama din siya. Kaya nga, during the time, siya po nagkanulo sa ating Panginoon Jesucristo para lang sa 30 pieces of silver. Kaya nga, yun po isang bagay na naturuan pero hindi sumunod. So anong malaga? Pagkaunawa ng kahalagahan sa ating panampalataya, sumunod tayo sa katuruan para maranasan natin yung sinabi kanina sa justification na ang relasyon natin sa Diyos dapat maayos. Naintindihan natin, mga kapatid, sa lugar na ito? Justified life sa Romans kanina, na kailangan mo talaga ayusin ang buhay mo sa harapan ng Diyos. So, pag hindi pa rin tayo nakaunawa na ang nakalipas na karaan, paalaala sa lahat, dahil may nangyari na hindi na dapat natin paglakaran o sundan. 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 1, pababa.
Mga kapatid, gusto ko malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno. Reminder, the past. Nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises. Si Moises, saan yan galing? Sa kalipas na karaan. Hindi sa new. Ginabayan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang ulap na nangunguna sa kanila at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. So bakit binalik ito sa katuruan ng Korinto? To remind people, ang nakalipas na karaan, anino, na maituruan ng bawat manampalataya kung paano gumalaw ang Creator during that time sa mga tao sa kanilang henerasyon. Ginabayan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang ulap na nangunguna sa kanila at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Tuloy? Amen po ba? Sa pamagitan ng ulap at ang dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. Sige po, kumain silang lahat ng pagkain mula sa Diyos. This is in the New Testament na. At uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya dahil uminom sila ng tubig sa pinalagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Kinikwento ito sa 1 Corinthians during the time of Moses. Ibig sabihin, nandoon na pala si Kristo in the Old Testament. Understand, church? Buksan yung inyong kaisipan. Hindi natin baliwalain yung nakalipas na karaan. Paalaala na tayo nagkamali, nagkasala, para sa kasalukuyan harapin natin, maging tama ng ating lakad hakbang sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Tuloy. Sige. Ngunit sa kabila nito, ayan, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tama po ba? At dahil dito nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Nakita niyo, church, gaano kabagsik ang panahon ng Old Testament. Pero why God remind in the New Testament na sinabi, ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil dito, mangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Tuloy natin. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsisilbing, aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. So, naintindihan ba natin ang ibig sabihin? Church, gising! Na ang Diyos po nagre-remind. Sabi dito, ay nagsilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala. Warning! Hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. Katuloy po, Kuya Luis, ang ganda po ng kapayagan, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Again, I remind the people of God, hanggang may natago ka pang ribulto sa baol, patapon mo na yan, pasunog mo na yan, ibasura mo na yan. Huwag tayong sumamba ng mga Diyos-Diyusan tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpistang mga taon pag nag-inuman at nagsayawan dahil sa yung mga piyesta na kanilang tinatangkilik, no? Ang mga tao nag-inuman at sayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya may kapistahan pa dito nandito sa ay piyesta pala sa pinagbuhatan. Ay piyesta pala sa Nuwan. Yung mga kaugalian, dapat wala na po yan. Kasi yan nagpista ang mga tao, nag-inuman, nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Sige po, kanilang faith, kanilang belief, kanyang religion na tinatayo. Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad. Ito pong justification, sanctification dapat para sa atin lahat. Nakilala mo na si Jesus? Justified life, sanctified life ka na dapat. Wala ka na. Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng ano po yun? Ano po yun, church? Nandito ba ang ating puso-isip? Nakikinig ba tayo? May pandinig ba tayo? Sige po, bigyan niyo siya ng upuan. Ayan. Huwag kayong gumawa ng sexual immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at anong basa niyan sa Tagalog? 3 ang namatay, 1,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang. Grabe, 23,000 ang namatay only in one day. Why? Pinarusahan sila ng Diyos. So,
Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na ikagagalit ng Diyos. Huwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga... Kaya huwag kayong magpatuklaw sa ahas. Talaga mamatay kayo. Nakuha niyo po yun. Ha? Iba, pag sinabi ng Diyos, sumunod tayo pagiging matuwid. Hindi ka talaga tutuklawin. Huwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Tuloy po natin, Kuya Luis. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Yung reklamador dyan, manda ka. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Nakita niyo po, church? Kala mo, ngiti-ngiti lang tayo, pero grabe pag nagalit ang Diyos. Amen po ba? Akala okay ka lang, chill lang. Pero ang sabi po dito, huwag kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. So may hatol, may judgment. Kaya yun ang kakatakutan natin. Personal tayo, may relasyon sa Diyos. Dapat siyang intindihin natin, hindi yung iba o ang katuruan ng sino man o ano man nakalipas ng karaan natin na kaalaman. Dahil binigay na ngayon ng Diyos, nitong panahon na ito, this is a perfect time how God gave us spirit of wisdom, understanding to the truth, His word, na ito wala ng wall, binibigay na, pinapakain na ito tanggapin mo na lang at ipamumuhay. Amen po ba? Tuloy po natin, Luis. Ang mga bagay na ito ay nangyari bilang, halimbawa sa atin at sinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. So, hindi natin pwede baliwalain yung turo noon. Kasi ibinabalik ngayon ng Diyos para palalahanan tayo na nangyari sa kanila ito para po hindi natin pamarisan at lakaran ang lumang katuruan. Do you hear me? Amen. Kaya maliwanag, church. Wala tayong dapat i-justify. Kasi tinanggap na natin si Jesus. Yan na lang palagahan natin sa ating mga buhay. Tuloy po natin. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo. At baka mahulog kayo sa kasalanan. So God reminded us. Walang exempted. Kahit kami nagtuturo, hindi po kami exempted sa babalang ito. Kaya kami God-fearing life na po kami. Dahil naunawaan namin ang Ebanghelyo, naunawaan namin ang salita ng Diyos, at nagtuturo sa amin ng kaayusan. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng, may alam ka, wala ka pa alam. Sa isip mo lang may alam ka. So, lahat tayo po, you need to bow down to God's teaching and law. Sige po, tuloy. Walang pagsubok. Ay, ito, natutuwa ako kanina umaga eh. Binasa ko muli. Sabi ko, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi maranasan ng ibang tao. Ngunit, maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pabayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapatagumpayan ninyo ito. Nang nabasa ko kanina yan, parang, oh Lord, salamat. Hindi mo kami bigyan na hindi namin makahayang matagumpayan. May problema ka ba? Ako may problema din. Anong kaibahan natin? But, because your faith, yun ang po sinasabi na hindi ka pabayaan ng Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Umaasa ka ang Diyos gagawa para sa buhay mo. Amen! Kaya dumaranas, walang nabura dyan. Kaya nga sabi, higit pa sa ating makakaya, kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan, ang Diyos po gagawa ng paraan para mapatagumpayan natin ito. Amen? May pagsubok ka, matatagumpayan mo yan. Amen? Sa trabaho man yan, pinipersecute ka, kinakainggitan ka, sa eskwelahan man yan, saan ka man ngayon, ano man hinaharap mo, matatagumpayan mo yan kasama mo ang Diyos. Amen? May kasagad karamdaman, matatagumpayan natin yan. Lalo ka lalapit sa Diyos. Kaya mabuti ang Diyos natin na pinaglingkuran, church. Tuloy po, Luis, tapusin natin itong Korintong to. Kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga... ang pagsamba kasi sa Diyos-Diyosan, hindi lamang yung mga ribulto.
Hindi lamang yung mga bagay na inuukit ng tao. Sometimes, ang idolatry, yung mga bagay, pinalagaan pa natin higit sa Diyos. For example, yung trabaho, minahal mo na, wala ka ng pahinga. Yung iyong pag-aaral, yung iyong tinangkilik ng mga bagay na may masamantala, yun, idolatry pa rin yun. Kung higit pa yan, pinalagaan mo higit sa Diyos. So nga, sinabi nga dyan, ano sabi po dyan? Kaya mga minamahal kong huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. So, hindi lamang yung bato na inukit o pinanday ng isang tao. Isaiah 44 yan, verse 9 going down. Pero ito, ang ibig din sabihin, yung pinalagahan mo higit pa sa Diyos. Pamilya mo, mga bagay na ginawa mo, attain mo na-reach mo ng yaman, nagkaroon ka na ng kabuhayan, nagkaroon ka ng businesses, nagkaroon ka na ng mga bagay na matagal mo pinangarap na, pero pinalit mo na sa pag-ibig mo sa Diyos. Sige po, Luis. Sinabi ko ito sa inyo bilang mga taong makaunawa, kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi ko. Tuloy lang bukas. So tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasalamatan sa Diyos, at may tinapay din tayong hinahati-hati. Ito po pag nag-communion na tayo per Sunday of the month. Ito po yun sa Korinto. Sa Diyos at may tinapay din tayong hinahati-hati. At kinain, hindi ba pakipagbahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Sige, tuloy. Kaya nga, isang katawan lang tayo. Kahit maraming bahagi, dahil isang tinapay lang ang ating pinagsalusaluhan. Tingnan ninyo ang mga Israelita, ang mga kumakain ng mga handog ay mga kabahagi gawain sa altar. So, it means, mga kapatid, as a body of Christ, we are one. O, hindi pwede tayong magtangi ng tao. Hindi po tayo pwedeng na, si sister lang love ko, siya ayaw ko. Hindi. Kasi as a body of Christ, lahat po tayo may bahagi. Kung isa lamang ang katawan si Kristo, at tinanggap mo siya, kinilala mo na siya, so we are one. Walang magmalaki, walang magmataas, walang magmarunong. Kung anong kakayahan niya, naintindihan niyo, kung anong naabot niya, unawain natin, abutin natin sa pamagitan ng kaayusan ng yung sinabi ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Yung gentleness, meekness, may kaamuhan. Naintindihan, patutuo tayo Liwanag tayo. Hindi na tayo pwedeng kaagad. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya ang nangyayari sometimes, just because nag-pop up na yung pride akala may maabot tayo, may kaunawaan na tayo, may narating tayo, wala pa. Masubukan yan sa katauhan natin, sa karakter natin, paano tayo mag-response, paano natin ipakita sa kanila na may narating na tayo through our deeds. Pananalita. Sige, buksan mo yung James o Santiago 3. Hallelujah. Oh, sige. Diyan tayo. Binalik tayo dyan Oh. Sino gusto tagapagturo dyan? Pag nagturo ka na, naturuan ka na dapat. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Dapat na-appreciate nyo naman yan. Mabigat pa lang hatol. Wala Hindi nyo na, hayaan mo lang siya magsalita dyan. Paglabas sa gate, wala na alam. Anong preaching ang iwan ko? Nakalimutan ko So, hindi mo binigyan pahalaga na ang Diyos mismo gumamit ng mouthpiece para ipahayag ang katotohanan, ang buong katotohanan para maligtas po tayo lahat. Pero hindi nyo gine-recognize, hindi nyo binigyan appreciation na naghirap din yan mag-aral, maghirap din yan manalangin para lang bigyan ng Diyos ng karunungan. Naintindihan niyo po ba? Mga kapatid, huwag basta maghangad na maging pagkapagturo marami sa inyo dahil alam ninyo mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Sino gusto magturo? Ha? Tuloy. Computer lang tinuturo mo, magturo ka ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay madalas magkamali. Naintindihan niyo po? Kung mayroon mang hindi nagkamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Ganda, no? Ha? Pag ikaw pala naturuan na, o marunong ka na, may alam ka na,
Kailangan pigilin ang iyong sarili. Hindi mo dapat patunayan na may alam ka. Hello? Yun ang marurunong, yun ang matatalino, yung talentado. Kasi gano'n ang Diyos eh. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkamali sa panalitang niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. So makikita dyan ang self-control. Ayos ba, mga kapatid? Sino gusto magturo dyan? Ha? Pwede lang mag-back out eh. Pero hindi na. Dami na natin na napatunayan na hinirang ka na ng Diyos. Nirirendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong pupuntahin. Tingnan nyo yung mga kabayo, yung mga owner, ano pong nilalagay? Ha? Oh, sumusunod ang kabayo, hindi. Kasi nirirendahan daw eh. Gustong pupuntahin. Napasunod niya. Pero kaya? Sige, tuloy. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki ang tinutulak na malakas na hangin, tama po ba? Ay napapabaling ng sa maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuin. Nakita niyo, church? May kapitan lagi. Ang barko ba na walang kapitan, maandar? Oh, hindi pwede walang pamunuan. Tagapagturo na namumuno. Kaya nibigay ng Diyos yan para maayos may kaayusan ang church. Hindi natin baliwalain yung may namuno. Magtanong tayo, mag-ask tayo, magbigay tayo ng ano ba dapat ang mabuti. Hindi gagawa tayo ng gusto lang natin kasi akala natin may araw na tayong narating. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at tinutulak na malakas na hangin. Yun, tuloy po natin, Luis. Ganon din naman ang dila natin. Putulin ko yung dila natin eh. Ganon din naman ang dila natin kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking, ha? Mayabang ka ba? Hindi po. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang nasusunog sa galing lang sa maliit na apoy. Oh, nakaka-relate ba tayo, church? Magbago na tayo, okay? Ganon din naman ang dila natin. Kaya huwag pwedeng sanga-sanga ang dila eh. Tuloy natin, sige po. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay napakarumi, nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Kaya what's out, church? Ano pong sinabi natin? Ano pong nabanggit natin? Ano pong pinanalita natin? Harapin natin yan sa harapan ng Diyos. Tuloy po. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Ang marami kasi napapaamo sila ng hayop nila eh. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakakamatay. Kaya ang paninirang puri, what's out? Magsalita na hindi natin alam sinasabi natin, what's out? Kaya again, church, kailangan ang transformation of life through the word, yun na po ang ating dapat makita at malakaran. Tuloy po natin, sige. Sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang gaganon tayo pag nag-worship, talagang tapos, pero sa pamagitan din nito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ganon ang tao. Amen po ba? Okay tayo sa pero pagdating na naman hindi tayo makapagtimpi, mabilis sumiklab, mabibilis po sumambulat, at wala po ng patunguhan mabuti. Sige, tuloy natin. Mula sa isang bibig nanggaling ang pagpupuri at pagsumpa, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Do you hear me? Do you understand the word? You need to watch out. What are you saying? Ano pong yung naisip lamang? Bago ka magsalita, isipin natin ng 100 times. Ito ba nakakabuti? Sige, hold mo na yan. Nakakaayos. Nakakapag-encourage. Nakakapagbigay kaayusan sa grupo, sa church. Ito po ba nakaka-bless? Ito po ba nakapagbigay ng strength sa bawat nakikinig? Intindihan po natin?
Sometimes wala tayong kaunawaan eh. Tira ng tira. Kaya ang nangyari po hindi natin hayaan, don't let Satan steal your joy. Nagbigyan nyo ng puwang si Satanas na makapasok para guluhin yung mga bagay na hinanda ng Diyos. Kaya paalala sa lahat dito, walang exempted. Pag uwi nyo, may nagsalubong sa inyo kung anong sinabi. Anong mahalaga? Ang salita na sinabi ng Diyos o sinabi niya lang ng tao? Yun lagi. I-balance natin. Kung sinabi ng tao, may sinabi ng Diyos ganito sabi ng Diyos, pagpalain ka. Ang sabi ng Diyos, pagalingin ka. Ang sabi ng Diyos, bigyan ka pa ng mahabang panahon, buhabang buhay. Sabi ng tao, hindi, bukas ka na lang. Naintindihan po natin? I-weigh natin lagi, ito ba galing sa Diyos? Ito ba galing sa pag negatibo at ang negativity po, hindi lang lagi yan. Pakinggan natin ang yan. Hindi. Ang pakinggan natin, ang mabuti, ebanghelyo ng Diyos, ng pangako ng Diyos sa buhay mo, ay pagpalain ka, iligtas ka, dalhin ka sa buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Naintindihan niya ba natin? In the glorious presence of God. Justification, sanctification, at glorious presence of God sa buhay natin. Kaya nga, tinuturo natin na hindi natin makaligtaan ang salita ng Diyos. Nagbigay buhay. Kaya hindi natin baliwala, hindi yung nakalipas nating buhay. Of course, some of us here, even be myself, ang dami po, ito, paalala lang ha, marami rin ako naupuan ng mga ngaral tagapagturo. Nabuksan ko yung grahe ko, may Koreano, Filipino, 18 years old na pastor, 50 years old, 60 years old, hanggang na kayo nakapunta rin kay Carillo, naintindihan nyo? Nakapunta sa Amerika, from Africa, ng mga preacher doon, men and women na anointed. Sila po ay, nakaupo din ako sa isang mga ngaral na prophet na taga Rwanda, na ang pamilya niya, mga pamilya doon na inubos ng genocide, paano sila magpatutuon, nagbigay sila forgiveness. Naintindihan niyo po? Kaya, ito masabi ko, kung yung mga pastor na puan natin, nakita natin sila talaga na buhay! Ayon sa salita ng Diyos, pakinggan natin at sundin natin ang kanilang lakad, ang kanilang turo. Pero kung yung mga pastor na nakalipas na kasama natin, wala po naabot na mga kaluluwa na nabago, na buhay sa kasalanan, mandoon katigasan, rebellion is there. Nagsanhi ng pagbahababahagi, walang tunay na kaunawaan patungkol sa pagkakaisa. Mali po yan. Dahil ang gusto ng Diyos, unity in the body of Christ. Naintindihan po ba natin? Huwag natin sundan, huwag natin itangkilik, huwag natin yakapin. Dahil ikaw hahatulan din at haharap ka rin sa darating ng araw at panahon na wala kang bagay sa karya ng Diyos dahil sumunod ka sa maling katuruan. Wala dito kamag-anak kung mag-anak. Wala dito kampi-kampi. Ang malagang salita ng Diyos na mabuhay ka na may takot sa Diyos. Ano nangyari? Kaya, iyon nalulungkot ang Diyos. Bakit? Walang pagkakaisa ang body of Christ. Isa lamang ang katawan ni Kristo. Dapat ang katawan po, para lahat may function of an office, nagtutulungan, nagkakaisa, may pag-ibig sa isa't isa. Yung nangyari, ang gusto lang natin Hindi kasi yung pastor ko dati naupuan kasi ganito. Tao lang din yun. May kahinaan, may pagkukulang, may pagkakamali. Mayroon pong pagsuway. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang mabuting bangelyo, ang mabuting balita na gagawa at gumawa sa ating lahat. Nagbago. Naintindihan nyo? Kaya sometimes, we forgot. Kaya nga may instruction. Kaya nga may ginamit ang tao, ang Diyos na tao para magmensahe ng katotohanan. Nagkakamali ang tao, but then, yung taong yan na naging totoo sa Diyos, nagawa sa ng Diyos, nahubog siya ng Diyos, bigyan natin siya palaga. Pero kung ang tao nakita na natin may kamalian, hindi pa rin sumusunod, mayroon pa rin kasinungalingan, mayroon pa rin pandaraya, mayroon pa rin pangsarili. Huwag tayo yumuko doon.
Hawak ni Satanas ang puso't isipan niyan. It's sad to say, pero kailangan ng reveal ang katotohanan para po tayo makalaya. Amen po ba? Church? Are you there? Kaya hindi pwede niya kami, kasi kilala na namin eh. Kilala mo. Anong buhay mayroon? Bakit tinatangkilik mo pa rin? Pinalagaan mo pa rin. Higit pa sa turo ng Diyos. Sa iglesia nga ni Kristo eh. Pag hindi ka sumunod, tiwalag ka na eh. Pero dito naman sa church, lahat na pumapasok dito as long they want to hear the word. Kaya nga, yun ang sinasabi na free will. Malaya ka makinig, malaya ka sumunod, malaya ka gumawa. Wala po dito ang sinasabi na politically, pag ikaw puro presidente, ikaw nasusunod. Kung ang lalo ng mga communist country po, naintindihan niyo po ba? Sila po ang namumuno, sila po masunod pag anong binaba sa mga tauhan, sa kanilang mamamayan, kailangan masundan, malakaran. Pero tayo dito sa church, ang sinusunod natin, ang ebanghelyo ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang katotohanan at buong katotohanan para makalaya ang lahat. Hindi po tayo dito na, kailangan masunod si pastora, wala. You have free will to choose. Mayroon kang kalayaan, ano lakaran mo, wala, control ang church dito sa buhay mo, sa buhay ng bawat individual. Dahil ang ating tinuturo katotohanan at buong katotohanan para makalaya tayo sa pagkaalipin ng kasinungalingan ng reliyon. Naintindihan ba natin, church? Alam mo, self-centeredness pa rin, church. Pag yung gusto mo lang nasusunod, sa akala mo rin, Kristiyano ka na, wala ka pa dyan kung hindi ka sumusunod sa pamunuan sa isang church na tama naman ang lakad at katuruan. Free will. Pero ang free will na yan, huwag mo abusuin na gusto mo lang masunod. Hindi po ang katuruan ng Diyos. Hello, church. I praise the Lord sa mga worship team. Wala akong control sa kanila. Hindi ko sila nga dapat gawin nyo dito. Dapat ganito kayo. Dapat mag-practice kayo. Dapat ganito. Dahil alam ko malaki na sila, may kaisipan na sila, matatalino, marurunong sila. Ano ngayon ang aking puso? Masaya ako pag nandito ako kasi sila nakukusag gumagawa. Practice sila, ano ang line-up nila. Hindi po ako naging dominante na, ay hindi yan, dapat itong kantahin nyo. Wala. Why? Alam ko na may relasyon din sila sa harapan ng Diyos. Alam ko, nagkaroon din sila ng ugnayan sa Diyos, nananalangin din sila, anong dapat nilang kantahin, anong line-up nila, ano pong dapat gawin. Kaya nagkaroon ako ng pagtiwala sa kanila. Amen po ba, church? Pray for them also, na wala malalaglag sa kanila sa pita ng laman. Pray for them na patuloy pa rin sila gamitin ng Diyos. Patuloy makasunod sa kalooban ng Diyos. Ayun ang problema eh. Ayaw mo sila. Hindi. Ano ka dito? Paglaro lamang o saling pusa o nag-observe lamang. Pag pumasok ka sa gate na yan, siguraduhin mo na anak ka na ng Diyos. Sa pakikinig, sa pagiging buhay karakter ni Jesus Himself. Wala ka na sa sarili mo. Self-denial. Dying to self, death to self, yun ang dapat makita sa totoong Kristiyano. Hindi na po tayong magmalaki. Ang dami ko na naupuan eh. Nakita ko pariyo-pariyo lang anyo eh. Pera. Magkano ng ano natin? May offering tayo, limang offering, may special offering, may television offering. Ano pa? Pledge offering. May offering para sa manggagawa, may offering. Kawawa naman yung atindi. Nagdurusa na nga na wala pang bili bigas o ulam. Tapos yung namumuno dyan, antay. Naka-Louis Vuitton, patik pang relo. Magbigay kayo dahil kailangan ng church. Narinig nyo ba dito yan? Kung pwede lang si pastora na lang, pati pagkain nyo araw-araw. Pangailangan nyo, bills nyo, pwede lang eh. Bakit? Yun ang heart po natin. Tulungan ang wala. Na magkaroon sila. Wala tayong makasariling hangarin dito.
We want to help one another na sila po itaas din ng Diyos. Sila din makita nilang kapangyarihan ng Diyos. Makita nila kung sino sila sa harapan ng Diyos para yung eternal life with God kanilang makamtan sa darating glorious presence of God in their lives. Palakpakan nyo ang Diyos. Amen po ba? Kaya maliwanag po ang Korinto. Binalikan nyo nakalipas na huwag na natin pamarisan. Huwag natin baliwalain ang katuruan. Dahil po iyon po paalala na. Kaya hindi pwedeng hindi tayo babalik sa nakalipas dahil binabalik din sa katuruan ng mga apostol. Hello! Maging matalino tayo. Of course, marami tayong narinig sinabi kasi doon sa amin. Kaya nga may G12 pa silang turo eh. Gusto nyo na maranasan ng Holy Spirit? Ganun po yung turo. Magbayad ka, magparehistro. Hello? Kaya G12 ang tawag dyan. Hindi naman ang Holy Spirit nagpaparanas lang sa may malinis na puso. Naghanap sa Kanya, naghanap sa Diyos. Stay and remain in the presence of God. Maranasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. This morning kami po ni Sir, habang pagkatapos ko luto, pag nakabihis na ako, antay ako ng isang oras mahigit. So, upo, worship, pray. Nandun ang presence ng Lord. Nandun na po yung electricity, nandun na po yung gusto ko muna magulgol sa Lord. Pasalamat, Lord. Salamat. Naintindihan niyo po, you want to experience the presence of God, stay and remain in the presence of God. Yun po ang totoong pananampalataya, yun po ang totoong Kristiyano, yun po ang totoong na ikaw po may relasyon na tama sa harapan ng Diyos. Are you there, church? Ano pa bang gusto natin maranasan sa Diyos? Of course, sabi, bakit siya nagkasakit? May pagsuway eh. Ano ginawa? Kumain ng baboy, kaya na high blood. Naintindihan niyo po? Mataas na palang dugo. May ano na. Naintindihan niyo po ba? Ano na siya, diabetic. Pero soft drinks pa rin ng soft drinks. Pag nag-asukal sa kape, 3 kutsara. 3 kutsara, ha? Naintindihan niyo po? Tapos nagreklamo ka may sakit ka, tapos sisihin niyo yung church? Hello! Diba, Brother Padoy? Huwag na natin ulitin, na paglabas natin sa church, nagalit tayo. Saan ka nang galing? Si Brother Padoy po ay magalitin eh. Pero mahal siya ng Diyos, nandito na naman siya. Kakalabas lang yan ng ospital kasi nagalit siya bigla. Boom! Tumba na naman siya. O, di ba? Kaya paalala sa inyo, bawal magalit si Sir. Pinalalahanan na rin to ng doktor eh. Huwag po nagagalit. Huwag kape ng kape. Kape na naman. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? May reminder. Kung sobra, masama. Kaya hindi pwede tayo magpasobra sa mga bagay. Kaya tayo mismo, we need to discipline ourselves. Kaya huwag natin sisihin ng church kayo nagkakasakit. Individual tayong gumagawa ng sarili nating hakbang. Para tayo, pagsuway. Bakit? Yung nakausap ko na lang doon na makasama niya sa trabaho. Naka-wheelchair halos lahat. Hindi naman sila Kristiyano pa. Puto lang paa kasi nag-inject na daw siya ng insulin. Kasi mahilig daw siya doon sa kung ano-ano. So, huli ng singil. Yung sinasabi ni Kuya na kung ano nangyari sa iyo ngayon, yung nakalipas na gawa mo, sinisingil ka na. Naintindihan niyo po? Kaya wag natin siraan o sabihin na ang church na ito kaya nagkakasakit eh. Individual po ng mga galaw nila yan. Masakit na ulo. Pagod, naligo, nagpaulan. Ano nangyari? O di na trangkaso? Bakit natin sabihin na kasalanan ng church? Hindi ko nga alam anong mga ginagawa nyo eh. Naintindihan nyo po ba? Kasalanan ng lamok, kinagat eh. Naintindihan? Kaya huwag natin sisihin ng iba. Kung ano yung lalabas sa bibig natin, yung dila. Nakaka-discourage eh. Maari bang lumabas sa isang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. So, tuloy. Mga kapatid, hindi rin maaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Tuloy natin. Sino sa inyo ang marunong at makaunawa, ipakita ninyo talagang marunong siya sa pamagitan ng... Ito yung ibig ko sabihin kanina.
Sino sa inyong marunong at nakaunawa, ipakita niya na talagang marunong siya sa pamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpakumbaba. Lagi natin narinig dito pakumbaba pakumbaba. Tanungin natin yung mga sarili. Tayo ba marunong magpakumbaba? Tayo lalo na sa mga nagtuturo. Kailan magpakumbaba tayo? Lagi na lang pakumbaba. Naturuan na ba tayo ng word na pakumbaba? Teacher of the law. Teacher of the word. Dapat sa atin makita muna. We humble ourselves. Marunong tayo umunawa sa mga taong ating kaharap. Sino man sila. Naintindihan po ba natin? Hallelujah. Sige, tuloy. Kung pagkainggit at pagpamakasarili naman ang umiral sa inyong puso, ito maliwanag. Huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. Ito maraming ganito Akala mo marunong. Lalo na mga kasalubong mo yan, mga sa kalsada, may mga Jehovah Witnesses sa Amerika, pag nakausap mo sila, hindi, pinagpipilitan ako na dito sa langit yung langit, ha? Bagong paraiso. Sabi ko, may alam kayo, saan sa Bible yun? Pero talagang pagdidikdikan nila. So, tahimik ka na lang, ayaw Ayaw makinig Awayin ka talaga Ayan kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinagsinungalingan nyo ang katotohanan. So, tahimik ka na lang para walang away. You know the truth. So, let them, hayaan mo na. Yun ang gusto niya Ayaw makinig Sige, hayaan mo siya. So, again, 15. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos. Ayan, narinig niyo po. Kundi sa mundo. Ganon tayo, flesh. Nanaig yung ating kayabangan. Alam natin, marunong tayo, may alam tayo. Pero hindi pa rin tayo naayos. Kasi nga, bigla kang, mula ito sa diablo. Oy, narinig niyo ba, church? Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Bakit matawa ka, sir? Ang ganitong karunungan ay hindi magmula sa Diyos, kundi sa mundo mula sa ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Amen? So, hindi pwede tayong bigla. Sige, tuloy. Again. Sapagkat kung saan umiral ang pagkainggit at pagmakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng mag-ingat tayo, church. Mga kapatid, mag-ingat tayo individual. Isa-isa. Huwag tayo magturo kung sino-sino. Basta lahat tayo may kahinaan. Kaya, learn from it. 17. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, ito ulitin ko. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. May ibigin siya sa kapayapaan. Ayaw niya ng gulo, di ba? May ibigin sa kapayapaan, mahinahon. Mahinahon ka na ba? Sino mahinahon dyan? Mahinahon. Masunurin. Puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaburan at hindi nagkukunwari. Ito po sa Santiago 3:17. Alalahanin niyo ngunit ang tao may karunungan. Church, mula sa Diyos. Para sa lahat ito huwag magturo kung sino-sino. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaburan, hindi nagpakukunwari. Amen. Tuloy po, 18. Ang taong maibigin sa kapayapaan ay nagpapalaganap ito rito na ay nagdudulot ng maayos na. So, wag nyo hayaan ang relasyon nyo masira. Kaway-kaway sa likod dyan. Makipagrelasyon sa Diyos, parang relasyon ng bawat isa ay maayos. Amen. Tuloy. Wala na. Maintindihan tayo sa ating binasa. Parang kayo dyan, wala na naman naintindihan Para naman, tayo Pero hoping and praying, ang lesson ngayon, justification, sanctification, and the glorious presence of God. Amen? Kaya ingatan natin ang ating sarili, mga kapatid. All of us here. Wala tayong magturo kung sino-sino man. This word for all of us, to remind us na wala pa tayong naabot na rating, we need to humble ourselves to God. Para wala po may matinag, para wala po may
hindi na mag-church kasi. Marcos 9:42. Sige, dito basta tayo maaga pa. May spaghetti si Sir dyan. Hallelujah. Kung ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkasala ng maliliit na batang ito, sino bata dyan? Para gurang naman lahat nakita ko na. Ha? Parang wala na bata eh. Mature na ba kayo? Talagang hindi pa mature eh. Naging immature minsan eh. Ngunit ang sino man maging dahilan sa pagkasala ng maliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa liig na gilingan bato at itapon sa dagat. Bakit ito? Remind na hindi dapat tayo maging sanhin ang pagkakasala ng iba. Na pagkakatinag ng iba. Kasi mabuti pa daw, talian ng liig sa gilingan bato at tapon sa dagat. So, tuloy mo, Luis, sige nga. Kung ano pa? Ano pa sabi? Kung ang kamay mo ay dahilan ng iyong pagkakasala, ano ba ginagawa lagi ng kamay? Ha? Hindi naman cellphone yung ano yun? Nandudukot ba yun? Nagnanakaw or what? Ha? Pag isang putulin mo, mas mabuti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggang ka. Kaya nga kailangan talaga magbago. Kompleto man ang buong katawan natin, kung hindi kayo makapasok sa langit, is useless. Tama po ba? Sang sa dalawang kamay na mo, pero sa impyerno ka naman mapunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kaya God reminds people na kailangan wala na tayong kapansanan, wala na tayong kahinaan, wala na tayong karumihan. Tuloy pa rin, sige po, hanggang 45. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkasala, ano ba kasalanan ng paa? Laboy. Laboy ba? Lakad ng lakad, wala naman, hindi naman nag-evangelize. Nangapit bahay para magchismis. Pero kung nangapit bahay ka para ipaabot si Kristo, yun tama. Pero kung ano gawin kung wala ka naman ginagawang mabuti, putulin mo. Mahirap naman yan, Lord. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo, pero diabetic, kaya pinutol. Pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa dalawa ang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Tuloy nga, Luis. Wala na. Ayan at kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo. Bakit ganito po ang paalala? Ibig sabihin, all senses that we have belongs to God. Amen? Hindi na natin ito hayaan na papagamit tayo kay Diablo. Kailangan ingatan natin ang ating senses sa ating buong katawan. So, God reminds people, church, mahirap po ba sumunod sa katuruan ng Diyos? Ang nahirapan lamang po hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, dying to self eh. Hindi na ikaw nasusunod, hindi na nais mo lang, hindi gusto mo lang. Hindi mo na idadahilan yun na, ganun talaga ako eh. Pasensya na, ganun talaga ako magsalita. Kailangan mo maging gentle. Hello? Kailangan mo maging mahinahon. Wala ka naman dapat patunayan eh. Patunayan mo, natutuo ka ng lingkod ka na ng Diyos, o magagawa ka na sa harapan ng Diyos, o sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos. Tama po ba, church? Wala tayo dapat ipatunayan sa ating sarili. Dahil tayo makasalanan, fall short of the glory of God. Gawin lang natin, matuto sa salita ng Diyos at ipamuhay. Magkaroon tayo transformation in life. Amen? At doon mo makita at maranasan ang pangako ng Diyos. Amen? Parang lutang na naman kayo. Ano naisip niyo? Gutom na ba? Ha? Ilihan sa mga ulo mo, Lord. Sige nga, lagay natin kamay natin sa ating mga ulo. Lord, gusto ko yung iyong isip ay maging isip ko. Gusto ko yung nais maging nais ko. Ganunin mo sarili mo pag aliwas na yung galaw ng bulong ng kaaway sa isip mo. Lord, yung puso ko, nais ko maging puso mo. Hingin mo yun sa Lord. Lord, ikaw lang ang aking mamahalin. Ikaw lang ang aking susundin. Lagi mo pag nag-pray ka, Lord, ang pusong ito maglingkod sa iyo, susunod sa iyo, magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Ang kaisipan ito para lamang sa iyo. Amen po ba? Maganda po ba yan, de? Hindi na, Lord, gusto ko rin yung kanya. Nakuha niyo po ba?
Mapangit yun, di po ba? Yung ganyan, gusto mo rin. Hindi, ang gusto mo yung gusto ng Diyos. Ito pa ha. Ang Old Testament, the past, hindi natin pwede burahin yun dahil doon nagsimula ang Ten Commandments. Burahin ba natin ang 10 utos? Ha? 355,000 years. Halimbawa ngayon, hindi yan mabubura. Kaya yung Ten Commandments po, from the Old Testament, carry natin yan everyday. Tama po mga kapatid? Ha? Burahin ba natin yung nakalipas na karaan ng katuruan? No. We walk with God. May katuruan noon ng panahon na para sa mga Levita. Pero hindi natin sila sinundan dahil para lang sa kanila yon. Ang sinunod natin ngayon, ang katuruan na tinuturo ni Jesus Christ. The two greatest commandments, mahalin ng Diyos sa buong puso, buong isip, buong lakas, ibigin mo yung kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po ba? Yun the two greatest commandments, nakapaloob sa 10 utos na yan. Kaya wala ka nang ililigaw dyan, hindi ka na maliligaw dyan. Tama po ba mga kapatid? Ha? Pag ikaw mahihayin, sabi mo, Lord, tanggalin mo ng pagkamahihayin ko. Dapat walang hiya na ako mag-share ng Word of God. Oh. Di po ba? Oh, tawa-tawa kayo dyan. Minsan, lalo na yung mga trabaho dyan, sa counter. O yung mga yung mga nagmumotor dyan, wala kayong kausap. Puro man nakailera ang mga motor dyan. Habang nag-aantay ng pasahero o mag-aantay ng customer, umpisahan mo na. Nagsisimba ka pa ba? Oh, di ba? Di ba, sister? Kilala mo ba si Jesus? Nakuha nyo? Titingin sa'yo, kilala ko naman eh. May relasyon ba kayo? Mga ganang banat? Ba't kayo nahiya kung totoo ka ng anak ka na ng Diyos? Nakita nyo yung anak ni Kim Atienza ba yun? Sino po nakarinig ng balita na nagpakamatay, nagbigti? Ilang taon lang yon? Huwag nyo pamarisan ha, mga bata dyan, mga teenager dyan ha. Kausapin nyo si Jesus kung ang nanay nyo masungit at tatay nyo. Naintindihan nyo po ba? Pag kayo po lugmok na dahil sabi ng nanay mo, ganito ka. Sabi ng tatay mo, ganun ka. Huwag niyo pakinggan. Lord, si nanay ko, si tatay ko, sa Diyos kayo lalapit. Amen po ba? Ha? Napurpuno ng tenga ko, sabi ng nanay ko, ganun siya nasusunod. Pwede ka naman mag-retaliate ng mabuti. Nay, alam mo ba, sahod ko, kasi kulang pasensya ka na, Nay, ito lang maibigay ko. Naintindihan niyo po ba? Kasi ganito Mami, Daddy, hindi ka na nag-isip, ang nanay ko hindi ko na gusto, ayaw ko na sa nanay ko, hindi na ako uwi. Huwag tayong mag-isip ng ganun. Kasi sabi ng kaaway, sige, hindi ka na mahal ng nanay mo, magbigti ka na. Uy, di ba? Mali yun. Kailangan po natin ano ba yung tinuro gayon? Ba't ang dami na puntahan? Ha? Naintindihan niyo po ba, church? Hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Kaya sa 10 utos, nakapaloob lahat ng kautusan ng Diyos. Mahalin mo lang ang Diyos, di ka nagagawa ng krimen. Mahalin mo lang ang Diyos, di ka nagagawa ng masama sa kapwa mo. Tapos. Di po ba? Hello, church. To share the good news of God, sabihin mo na, mahal ka ng Diyos sa tao na kausap mo. Hindi palagahan mo pa yung trabaho, halagahan mo pa ang boss mo, higit pa sa Diyos. Wala ka marating dyan. May mga narinig tayo dyan. For so many long years, sila mayaman, may ari-arihan. Isang sakit lang, ayun, nabenta ng bahay. Amen po ba? Nag-abroad ng OFW, wala rin lahat. Andun, malayong bansa pang, malalaki, kasi euro ang kita doon Euro. O di ba? Nawala din kasi kulang pa sa operating room. Benta na yung bahay. Wala din kasi. Di po ba? Mahalin natin ng Diyos, ibigin natin ng Diyos, pahalagaan natin ng Diyos. Lahat yan hindi mawawala na, hindi na mabubura. Ganon po ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Mga teenager, huwag pamarisan yung mga nagbigti kasi akala wala na nagmahal. Galit ang mundo, galit ang diablo sa mga totoong mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ang Diyos nagmahal sa atin. For God so loved the world. And He gave His only begotten Son, whoever, di po ba? Yun po, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son for all of us to be saved.
Para tayo maligtas, para tayo makapasok sa kanyang kaharian na doon po, wala na po tayong hingin pa. Kompleto na. Ngayon, there is a suffering. Mayroon po tayong suffering, mayroon tayong pagtitiis, pagtsatsaga. Pero may hangganan lahat yan pagdating na ng last judgment. Amen po ba? Sino po dito na nagdurusa? Anong pinagdurusahan mo? Dahil sa pag-uugali mo. Hello? Pero kung ikaw may Diyos, sumunod sa Diyos, may kapayapaan ka. May kagalakan ka, may katagumpayan ka, may kagalingan ka, may kaayusan ka, may pagpapala ka, may biyaya ka, may bukas na langit sa buhay mo. 10 na sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil. Ang kalaban natin, ang diablong si Satanas. No one else. Nothing else. Kaya praise the Lord. Amen. Church, tayo po ba nagsisisi, naging Kristiyano po tayo? Magpasalamat tayo na inabot tayo ng Diyos sa bilyon-bilyong nilalang niya. Isa tayo ngayon nakarinig ng Ebanghelyo. So dito sa church na ito, wala tayong sundin na sabi ng tao. Sabi po ng ideolohiya ng tao. Sabi ng ni ganito, sundin natin ang salita ng Diyos. Yun lang, wala nang iba. Sabi ng salita ng Diyos, maging mabuti ka. Mapagmahal ka. Di po ba? Tingnan mo ang katabi mo kung kaya mo mahalin. Ha? Princess, bakit hindi ka tumitingin kay ate? Ha? Tingnan mo si ate mo. Ang ganda ng ate mo. Tingnan mo. Tingnan mo, hindi mo nga tinitingnan eh. Ayan. So yun po yun. Kaya lahat po tayo dito ay mahal ng Diyos. Marunong tayo dapat magmahal sa bawat individual na dinadala ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat na pumapasok sa gate, yan po kapamilya na ng Diyos yan. May kahinaan man, may kakulangan man, may kamangmangan man, pero dapat natin unawain dahil araw-araw tayo binabago ng Diyos. Araw-araw tayo ginagawa ng Diyos. Araw-araw tayo inaayos ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka ganun isang iglap, ayos ka na. Araw-araw tayo ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya nothing else. Only the Lord your God is your God. Hindi si pastor, hindi man sino man sa nakalipas na karaan. Kaya nakalipas yan, alaala na lang yan. Pero kunin natin yung naging mabuti tayo. Kunin natin yung naging ayos tayo. Hindi natin pamarisan yung hindi naman nakagawa na mabuti. Amen!